Good morning, ma'am. We are the Group 10, Chapter 10, E-Commerce, Digital Market, Digital Goods. So what is e-commerce? E-commerce represents a transformative shift in business operation and consumers purchasing, leveraging an internet to facilitate transaction across geographical boundaries and enhance convenience. So, ang e-commerce or electronic commerce is the buying and selling of goods and services using internet or other electronic system. Sa madaling salita, gitawag siya online version traditional commerce nga this can range from a simple online store to large marketplace like Lazada, Shopee, or TikTok Shop. So, why e-commerce is different, ma'am? So, first, ubiquity, accessible anytime, anywhere. So, pwede ka maka-access anytime, anywhere. Di nakakailangan mo ato pa sa market mall para magpalit og mga product. Global reach, transaction without geographical limits. So, wala siya limits ang transaction. So, for example is sa Manila na ay nag-selling. So, pwede ka mag-order dito sa Manila. Maabot yapon sa imo nga nakadriya sa Mindanao. So, universal standard, a common technological foundation via the internet. So, through the internet, mas mapadali ang inyong communication o pag-exchange sa inyong information. O richness, enhance customers experiences through multimedia. So, ang mga customers is maingganyo sila nga mopalitan ang product kay tungod ang pictures or video or kanang mga content multimedia. So, mga interactivity, engaging interaction between businesses and consumers. So, diri sa interactivity is kining gitukoy ang interaction between sa kanang negosyante o kanang consumers ba kanang mag interaction. Makaratang ako Good day, ma'am. I am Joel de Castro Bulala and I am the second reporter. So my topic is information density. Greater price transparency due to abundant information. Information density, there is more information available online which makes prices more transparent and easier to compare. Kabalumanta nga ang internet is makahatag jud og more information sa mga tao, so mapadali jud na makita din ma-compare ang mga prices. The next one is personalization or customization. Tailored experiences for users. Personalization or customization, online services can create experiences that are tailored to each user preferences. So, ang online service like website o apps is dali-dali lang ka maka-change if based sa imong preferences or needs. Then, and the next one is social technology. Encourages users, generated content, and networking. So, social technology, people can share their own content and connect with others using online platforms. So, we people nag-create og share naman tag atong content sa online, tapos that way is nakakonekta sa other people by using online platforms like Facebook or Instagram and other more. The next one is digital goods. Intangible products delivered electronically with low marginal cost after initial creation, leading to flexible pricing and high profit margins. Examples include e-books, music, video, software, and online games. So, digital goods, these are products like e-books, music, and software that are shared online and are cheap to copy, which means seller can set flexible prices and earn high profits. So, kaning digital good is mga butang or product sila na imong mapalit sa online and then mayos nimo sa imong phone, computer or tablet, pero dili siya physical nga item. So dili nimo ni sila ma-touch but you can still get to use or enjoy them. So for example like Netflix, Spotify and other, di ba na ay
na nagapay ka ana for premium para makakuha kag music or movies. So next one is business to consumer. Direct sales to consumers. Business to consumer, this is when a business sells product or service directly to regular people. So it means ang business is gasell og product or services directly sa mga tao like you and me, seller to consumer. So for example, nagpayt kag sapato sa Shopee or gapayt kag sa Nina sa Shein. Then, and the last one is business to business, transaction between businesses. Business to business, this is when one business sells to other business, not to individual customers. So kanisab ang company is nagsell or namaligya og product or services sa other company, mo siya buy and sell pero dili between sa mga tao sa company na imong gibaligyan. So for example, na kay company din nagpalit ka sa pin shop company og 500 nga t-shirt, murag mo nang imong supplier ba, then pag abot sa imo is imo siya ibaligya one by one. So business selling to other business. Good day, ma'am. I am John Alfred Gordonio, and this is my topic. Consumer to consumer. Individual sellings to each other. So, consumer to consumer is mga individual nga mga tao ang nagbaligya o nagpalit sa usag-usa. Like example, eBay. Kung nakay butang gusto nimo ibaligya like used to clothes or gadgets, pwede nimo i-post og paliton sa laing tao. So mao to ang customers to customers. So second is Sellfy, specialized in the digital product sales. So ang Sellfy daw is para ni siya sa mga gusto magbaligya og digital product like e-books, music or art. Example, kung writer ka o gusto ka magbaligya og e-book, pwede ka magamit og Sellfy. Then Teachable, focus on online course. So ang Teachable daw is nindot ni siya para sa mga gusto magtudlo through online. Example, kung teacher ka o gusto ka magbuhat og online course. So about banking, pwede nimo i-host sa Teachable. So katulo is Shopify, general e-commerce platform with added functionalities for digital goods. So ang Shopify daw is general nga e-commerce platform pwede physical or digital goods. So example, kung nakay business nga nagbaligya og both physical, so shirt og downloadable design, Shopify is a good option. So last is Podia. So Podia, user-friendly platform with course building features. So ang Podia daw is user-friendly siya, especially sa course creator. Example, design to example, kung gusto ka magtudlo og graphics design through video lesson, Podia can help you build and sell your course. Thank you. Good morning everyone. On topic is market growth and trends. So sa one, the cameras market and expanding to experience internet access and global traction out of techno. Ang mga platforma sa e-commerce nagtanyag og mas lapad nga pagpili sa mga produkto kumpara sa traditional na mga tindahan sa brick and mortar kasagaran sa mas competition nga mga presyo na kadani kini sa mga konsumidor nga nangita ang laing og tinda kantidad. Sa ikaduha is growth of mobile commerce. So ang global nga mobile commerce nga mga kita nagpakita sa talagsaong pag-uswag kagikan sa 500 billion sa 2027 ngadto sa iplanuhang 3.5 trillion 3.35 trillion sa 2028 nga nagrepresentar sa usa ka compound annual growth rate CAGR nga nalipas sa 19.2 sa 2008. E-commerce regulation ng mga nag-aasoy sa 63% sa kinatibuok nga pagbaligya sa e-commerce. Ang uban ang
Ito na kamera nga mag-ansyo sa 63% katibukan pagbaligya sa ekonomiya. Ang uban nga mga bana nagbana sa gidokon sa merkado sa 1.54 trillion sa 2025 nga abot sa 2.12 trillion sa 2023 nga adunay CEGR nga 6.54 sa usa lamang ang pagbaligya sa ekonomiya gilauman nga mga maabot sa gibana-bana nga 710 billion sa 2025. So, ang ikaduha is Rose of Social Cameras. Ang social nga say komersyo ang panagsama sa mga kasinatian sa pagpalit sulod sa mga platform sa social media. Paspasan nga nagbag-o sa talan accounts sa e-commerce tungod sa tugang na mga paggamit sa social media, pagsalig sa mga consumidor sa mga reklamad sa recommendation sa kantidad ug mga pag-uswag sa teknolohiya. Kini nga uso andam na alang sa paghuway sa kuan is exponential. Ang sunod kay kuan emphasis of customer experiences and personalization. So diri is sa karon nga competition nga markado nga pag-una sa kinasintaan sa customer CX ug pag-personalize dili na conventional. Important kini alang sa kalumpusan ang mga negosyo nga labi kung maayo kini nga mga lugar ug mod sa mas lion na regulation sa customers nagpadako sa ug mas regulation sa customer nga nagpadako sa pagkamaayo nunggon ug nagduso sa pagtubo sa kita. Last is ang last kay increase importance of cybersecurity and data protection. So ang cyber attack dili na limitado sa mga dagkong compression sa anhisya sa pero ang mga individual gagmay nga negosyo ug biyasin sa mga critical nga infrastructure labi na huwag ang ay sa mga hulga maiswag ang pag-ayos nga naglungkod sa tanang gikan sa mga pag-atik sa ransomware ang nakapiang sa mga importanteng serbisyo ngadto sa specific nga mga kumpanya sa phishing nga nagpuntag sa personal nga information ang nagkadako nga pagdugay sa mga sistema. Nagpasabot nga ang usa ka paglaspas mahimong adunay mga epekto sa nagdarag nga perspekto sa daghang mga organization na ug individual. Ang kadaghanan sa desisyon na namamugna ng gipitagan sa digital labi na nga nagpasamot sa hagit nga nagmong na sa usa ka mas dako ang naong sa pag-atik-atik